OFW po ako. And then, kapapatay lang po nung December 2 at January 2 yung anak ko. Pakilakasan ng konti yung boses mo, sister. Hindi kita marinig. OFW po ako. Bali, umuwi ako ng Pilipinas kasi namatay yung anak ko January 2. Okay. And then, parang nawalan ako ng time. Nawala yung time ko sa kanya. Kasi naging breadwinner na rin din ako ng pamilya ko. Parang mas nauna ko na yung family ko kaysa sa mga anak ko. Okay. Yung parang sobrang sakit na yung nararamdaman ko ngayon. Parang nawalan na ako ng time sa sarili ko. Parang gusto ko na rin ibigay yung buhay ko na parang nawalan na rin ako ng pag-asa. Kasi mas inuna ko yung pera kaysa yung time ko sa anak ko. Ang bigat ng nararamdaman ko kasi parang mas nauna ko yung pamilya ko. Inuna ko talaga yung mga kapatid ko na dapat is nabigay ko din sa mga anak ko. For 7 years na nag-abroad ako. O nakapundar ako ng bahay. Pero yung time na hindi ko nabigay sa anak ko yun yung hindi ko matanggap kasi mas inuna ko yung future nila eh. Kumbaga malaki yung pangarap ko sa mga anak ko. But hindi ko alam eh kung bakit sa akin napupunta yung ganitong sitwasyon kasi nangarap lang din naman ako. Ganun. Yung bigat na nararamdaman ko, hindi ko alam kung paano ko siya mag-uumpisa ulit. Hindi ko alam kung paano mag-uumpisa ulit. Yun lang yung kaisa-isa Kasi ka panganay na ko sister. 3 po. Okay. Naging independent siya, kuya eh. Siya yung nag-aalaga sa mga kapatid niya, napakabait na bata. Talagang as in, mabait na bata yung nawala sa akin. Kumbaga, gusto kong malaman kung bakit ganito yung nangyayari sa buhay ko. Kumbaga, marami akong tanong sa mundo kung bakit ganito, bakit nangyayari sa akin to, bakit siya pa. Mahirap kuya eh, kasi yung time, bilang isang OFW, hindi ka nakaka-uwi. Yung nasa eroplano ka na lang, habang nag-50-50 yung anak mo na gustong-gusto mong makita yung anak mo. 50-50 nasa eroplano ka, umiiyak kasi wala kang magawa, hindi mo mayakap yung anak mo. Pagdating mo, bangkay na. Pagdating mo dito sa Pilipinas, bangkay na yung anak mo. Pupunta ka ng ospital, wala na, nasa morgue na. Ginusto ko munang mailabas mo muna lahat ng sama ng loob mo. At saka lahat ng kalungkutan. Kaya hindi mo na ako nagsasalita. Ayokong sabihin naiintindihan ko kasi ang alam ko lang yung pakaramdam ng mamatayan. Yun ang alam ko. Yung pakaramdam ng mamatayan. Ang isa sa mga pinakamalalaking bagay na natutunan ko sa buhay, yung mga tanong ko sa sarili ko, iniingatan ko. Maingat ako sa pagtatanong ko sa sarili ko. Sa madalas na pagkakataon, hindi ako nagtatanong nung tanong na pang self-pity. Kasi magkakaproblema ako lalo eh. Imbis maresolba yung mga problema o imbis gumaan yung sitwasyon, lalo lang bibigat.
na bakit nangyayari sa akin tong mga bagay na to, na bakit nangyayari yung mga bagay na hindi ko gustong mangyari, bakit hindi yung mga gusto kong mangyari yung nangyayari, bakit hindi yung mga dapat na nangyayari yung nangyayari, bakit hindi yung mga dapat, bakit yung mga hindi dapat na nangyayari yung nangyayari. Hindi ganun yung mga tanong ko eh. Ang laging tanong ko, eto ang sitwasyon, ano gagawin ko? Yun na lagi ang tanong ko sa sarili ko. Kasi natuto ako sa maraming pagkakataon, maingat ako sa sarili ko. At gusto kong ihalimbawa yung sarili ko, although hindi masyadong kagandahang halimbawa ang sarili ko. Kasi wala namang ibang mas magandang halimbawa kundi ikaw eh. Pero kailangan mong makita yung ibang perspektibo na hindi tayo dito nabubuhay lang sa mundo. There is a big possibility na pagkalabas natin sa katawan, buhay pa rin tayo. And you have to look at that perspective na isang araw magkikita rin kayo ng anak mo sa kabilang buhay. Kasi ganun ang tingin ko sa sarili ko. Dun sa lahat ng mga kaibigan ko, mga kamag-anak ko, kadugo ko, o hindi, na nawala na ngayon dito sa mundo. Kasi I've been living for 34 fucking long years. And there are people who haven't lived long enough para makita tong edad na to. Sabi mo, bata ka pa naman, Sir Chester eh. Oo, bata pa. Pero may mga mas bata pa sa akin na namamatay, katulad ni Jobit Bandubino. 27 lang yun. Aneurysm, patay. Pero tungkol dun sa anak, you have your other two children to worry about. Mas importante na sila ngayon. And this is what I suggest. Ang suggestion ko, hindi ko sinasuggest sa'yo na kalimutan mo yung isa na nawala na siya. You get to keep all the memories. And you are also welcome to feel the pain. Damahin mo lang. Pagdaanan mo lang. Magkikita rin kayo sa kabila eh. Ang mas importante, yung pag nagkita kayo, kasama na yung dalawang anak mo. Maganda na yung kwento na ikikwento mo sa kanila. Hindi na yung nawala ka, tapos pagbalik mo bangkay na siya. Hindi na yung nawala ka, tapos hindi mo man lang siya mayakap. Hindi na yung kumita ka ng pera, inuna mo yung mga kapatid mo, din natin. Ang ikikwento mo na sa kanila, yung ipapang dalawang kapatid mo, ito yung nangyari. Ito yung adventures nila, tapos nakatulong ako sa kanila. Tapos yung dalawang kapatid mo, sasaksi din sa'yo. Na naging mabuti kang ina. At hindi ka naman masamang ina eh. Nagkataon lang talaga. Tsumamba lang talaga na hindi talaga nagtagal yung buhay niya. Pero hindi ka naman nandun para maglamierda eh. Hindi ka naman nandun para magpasarap. Ang totoo, katakot-takot na hirap na yung dinanas mo ron eh. Yung injustice na nangyari sa'yo. Yung inutangan ka, hindi ka binayaran. Yung nanghingi ng pera sa'yo, tapos hindi man lang nagpasalamat. Yung kinailangan mong lumabas ng bansa. Kasi wala talaga eh. Alang-alang sa kanila. Tapos hindi ka man lang mapauwi ng amo mo sa panahon na kailangan mo nang umuwi. Naiintindihan ko yun eh. Yung bigat ng damdamin na gano'n eh. Yun yung naiintindihan ko. Yung sitwasyon. Ang pinaka-bottom line nun, tigilan mo na yung pagtatanong kung bakit nangyayari sa'yo yung mga bagay na nangyayari sa'yo. Kasi dediretso yung kita maling tanong sa sarili yan. Ang tamang tanong, pagdating ng panahon na magkikita na kayo ulit, ano-ano yung mga maikikwento mo sa kanya na hindi niya na nakita kasi nauna siya sa'yo. Tapos ano-ano naman yung mga maikikwento niya sa'yo kasi nauna siya dun. At mas kabisado niya na yung lugar na yun kesa sa'yo. Nakakuha mo yan, sister? Opo, kuya. Okay. Okay. Thank you. Tibayan mo lang yung dibdib mo. Galingan mo lang sa buhay. Kasi we don't just get to live in this life, we also get to live in the afterlife. Magkikita-kita rin tayo sa finals eh. Kaya galingan mo sa buhay, sumabay ka na. Sige, okay na muna yan, sister. Thank you. Huwag mo na ako na iba. Maraming salamat sa oras mo. Na-appreciate kita. Okay?
Bigat ng isang piraso na yun ah. Kaya nga sabi ko sa inyo eh. Hindi mo na ako may... Itong endeavor na to, this is far greater than myself. Hindi baling ako yung wala, basta kayo meron. Hindi baling ako yung hirap, basta matuto lang kayo. Hindi baling ako yung iniiwan, basta ako yung nandito para sa inyo. Kasi natutunan ko rito sa buhay na to, na hindi lang ako dito sa buhay na to mabubuhay. And I would want to believe that idea. Kahit pa sabihin mo kasinungalingan yun kasi wala naman talagang Diyos. Kahit yung sabihin mo hindi totoo yan dahil wala namang kabilang buhay. Gusto ko pa rin paniwalaan yung kasinungalingan eh. Kasi gusto kong maniwala na makikita ko pa ulit si Uncle. Para ikwento sa kanya kung ano na ako ngayon. Napangarap nung matanda na yun na maging mabuting tao lang daw ako eh.